Ablihi tanan nga na Biblia, please abli sa inyong Biblia, Matthew 6. Kanang nadia sa gawas, palihog lang ha, walay mag-istorya din ha. Matthew chapter 6, sugod ta og basa verse number 25 hantod sa verse 34 atong basahon ni responsibly. 6:25 to 34. Ready? Matthew, nakita na, amen? 6 verse 25. Ako magbasa sa verse 25. Kamo magbasa sa verse 26. Dunganan na to verse 34. The Bible says in verse 25, "Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the flowers of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather barns, if your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And what is for a raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God has clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O you little faith? Verse 31, therefore take no thought. I want you to notice that phrase. Nagian na nato ganina. Yung ba sa Biblia, therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things will Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you together. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day Is the evil thereof. May God bless His holy word. Ang butao Diyos, nga labing gamahanan, Ginoo. Nagduol mi sa mong presensya, nagpaubos mi Ginoo sa among kaugalingon, mangayo Ginoo, og kapasayloan sa tanan o Dios nga mga kalapasan, mga sala nga nahimo namo Ginoo sa imong atubangan. Lord God, please pasayloan mi o Dios, limpyuhi ang among kasing-kasing. Andama ang among huna-huna o Dios karon nga buntag, samtang kami magatuon sa imong mga pulong. O Dios, ang imong alagad nga magawali niini amahan akong giila o Lord, nga wa gyud ko'y mahimo kung wala ang imong tabang. O Dios, giyahi o Dios ang imong alagad, hatagi siya og kaalam sa pagwali sa imong mga pulong, sangkapi siya Ginoo sa balaan nga espiritu, nga ang pulong o Dios magagula sa akong baba, giniyahan sa balaan nga espiritu. Mahimo kini nga pagbadlong, pagmatuto og labaw sa tanan, panalangin sa matag usa nga niya karon nga buntag. Giyahi kami o Dios, wa mi mahimo kung wala imong tabang. Among pangayoon kanimo ang tanan, pasalamatan ug laoman namo kini nga madawat, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Na sa atong gibasa, ingon ba sa Biblia, therefore I say unto you, balikon na ako pagbasa, take no thought for your life. Ingon sa Biblia, busa ako magasulti nga na kaninyo, ayaw ka mo paghuna-huna sa inyong kinabuhi. Di nato malikayan, nga to yung huna-hunaon ang atong kinabuhi. Amen? Maghuna-huna ta, unsa na po'y atong trabaho ugma. Unsa na po'y atong, wa tay budget para ugma. Wa na tay kwarta, wa na tay bugas. Unsa gaha ang akong kaugmaon? Paeskwelahon nato ni atong mga anak. Unsa na pud gato pa itong uniform? Unsay balon aning mga bata? Pero nga sa Biblia, take no thought for your life, what ye shall eat. Di ta angay maghuna-huna unsay atong kanon.
Ingon sa Biblia, di na nato angay hunahunaon unsay atong kanon, unsay atong imnon, o unsay ibutang sa atong lawas, unsay atong isulob. Dili ba ang kinabuhi mas labaw pa kaysa pagkaon? Og ang lawas mas importante kaysa sanina? Ingon sa Biblia, di taangay maghuna-huna unsay atong kanon. Di gid na kalikayan nga maghuna-huna gyud ta unsay atong kanon. Amen? Unsay atong di pa gid makontento, unsay atong kanon, unsay atong isud-an. Di ba? Maghuna-huna ta na. Pero yun sa Biblia, ayaw na mapaghuna-huna sa inyong kanon. Kay mas importante ang inyong unsa. Kasi mas importante sa atong gibasa verse 25. Not the life more than me. O dili ba ang kinabuhi mas importante kaysa pagkaon? Mas importante dahil nga buhi ta. Amen. Ingon sa Biblia, ay na mapaghuna-huna sa inyong kaunon. Kay mas importante nga buhi ta. Unya ingon pa sa Biblia, ay paghuna-huna sa imong isulob. Nga naman, kay mas importante ang atong lawas kaysa atong biste. Di ba concern man kita, no? Bagay gani akong gisuot. Ang ngayon ga ako ani, basin mo ra kog makililimos. Sa maning gipalit ni mama ukay-ukay ra man ni oy. Pero ingon sa Biblia ayog kabalaka na imong gisulob. Mas importante ang imong lawas kaysa imong biste. Alright. Take note of verse 26. Tanawa ang mga langgam sa kahanginan, wa sila magtanom, wa pud sila mag-ani, wa pud sila magtigom sa balay tigumanan, apan ang inyong langitnon nga amahan nagapakaon kanila. Dili ba mas maayo pa mo kaysa mga langgam? Amen? Nga sa Biblia, kabalaka. Ang langgam, wa nagtanom, wa nag-ani, wa sila nagtigom, apan gipakaon sila sa Dios. Dili ba mas bililhon pa mo kaysa langgam? To make it short, pakanon mo sa Dios. Amen. Kay mas bililhon pa mo kaysa langgam. Right. 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Usa kanindot nga pangutana, kinsa ba kaninyo sa sigig hunahuna nakapadugang og usa ka cubit sa iyahang barog? Panalitan mga putot. Kisa putot dre? Tago lang tani. Kani mga mugbo, ingon sa Biblia, example man gini. Kinsa sa inyo sige hunahuna sa inyong barog? Sa inyong kamubo, sa inyong hunahuna. Sa sige mo guna putot man gyud ko, putot man gyud. Nadugangan ba ang inyong height? Ang tubag wala, may mag-inom og cherry fair. Namo siguro hunahuna nga putot mo. Ug di na angay na hunahuna-hunaon. Amen. Ang managihatag sa Dios. Verse 28. And why take ye thought for raiment? Ngano maghunahuna man mo? Unsa nang raiment? Sa inyong biste. Sa inyong sanina. Tanawa ninyo ang mga sagbot sa field, sa mga uma, how they grow. Yun sa nila pagtubo. Wa sila maghago. Verse 29. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Ako magasulti kaninyo, nga bisan si Solomon, sa tanan niya nga bahandi og himaya, wala siya makasulob og susama kanindot sa mga sagbot. Kita mo sa lilis, unsa nang lilis? Kaya bitaw mga bulak susama sa water lily. Kita na mo ng water lily? Unsay color niyo makita sa water lily? Klase-klase nga mga color. Naay violet, naay ultraviolet, komedya na ako. Naay blue, dagan kayong color sa lilis. Tanawa ninyo ng mga roses. Tanawa ninyo ng klase-klase nga mga matang sa bulak. Ingon sa Biblia, si Solomon, sa tanan niyang kwarta, wa siya nakapaanyag sa iyang kaugalingon susama sa lilis nga naa dinha sa field. Amen? Wherefore, ingon pa niya, busa, kung ang Diyos
nagapabiste sa mga sagbot nga naa sa yuta. Nga karon naa sila, unya ugma pa sila pagasunugon. Dili pa kaha kamo pagabistihan sa Dios. Iya ganing gibistihan ang mga sagbot. Nindot kayo bulak kamo pagaha. Kagagmay sa inyong pagtuo. Busa! Verse 31, ayaw kamo paghuna-huna. Nga kamo magaingon, unsa may akong kanon? Unsa may akong imnon? O unsa man ang akong isulob? Kay human niining tanan nga mga butang gipangita sa mga hintil, for your heavenly Father, ang inyong langitnon nga amahan, nasayod unsay panginahanglan ninyo sa tanang butang. Amen? Amen. Ingon sa Biblia, ano mo paghuna-huna? Kay ang Dios nasayod sa inyong unsa daw? Gikinahanglan. Knoweth that ye have need of all these things. Ang Dios nasayod nga nagkinahanglan mo aning butanga. Ingon sa Biblia, ayon paghuna-huna unsa inyong kanon, unsa inyong imnon, unsa inyong isulob, kay kaning tanan nga butang nga inyong gikinahanglan ang Dios nasayod. Amen? Mo paghuna-huna. Verse 33. Apan unahan nyo papangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong kay kining tanan nga butang igadugang ana kaninyo. Verse 34. Take therefore no thought. Busa ayaw na paghuna-huna. Unsay dili huna-hunaon? Take no thought for Take therefore no thought for the morrow. Unsa nang morrow? Ayaw na mo paghuna-huna sa inyong ugma. Maghuna-huna man gyud ta, di ba? Mayon siya ka abnormal naman di maghuna-huna sa iyang ugma, pastor. Dili. Normal na siya nga tao sa Biblia. Amen. Ingon sa Biblia, busa ayaw paghuna-huna sa ugma. Kay ang ugma mao'y maghuna-huna sa mga butang sa iyang kaugalingon. Tuguti nga ang ugma mao'y mabalaka sa iyang ugma. Ang problema kay kita ang nakabalaka sa atong ugma, exam na. Sao na ko na eh. Right. Pero yun sa Biblia, tuguti ang ugma mao'y mabalaka sa iyang ugma. Amen. Di taangay mabalaka sa atong kaugmaon kay nakabaluta nga ang Dios mo'y nagkupot sa atong kaugmaon. Amen? Amen. Pero say concern kayo ta, manika mo tag eskwela, buhaton nato atong pinakamaayo para ni sa atong kaugmaon. Pero sa Biblia, ang Dios mo'y nasayod sa atong kaugmaon. Karon nga buntag, ang uluhan sa mensahe is the cure of anxiety. Kining sige tag hunahuna. Di ba? Kinsay na sakit nga anxiety dire? Tingali mo yung ka, wala man kuha na pastor. Atong tanawon karon kung wala ba kay anxiety. Unsa man ning anxiety? Ang anxiety, akong gitanaw sa dictionary, means an abnormal and overwhelming sense of fear. Mga abnormal dahil na nga pagbati sa kahadlok, marked by physical signs. Makita ni sa atong lawas nun nga mga timailhan, either sweating, increase of pulse, kanang mukusog ang pitik sa pulso, mupaspas ang heartbeat, usahay mo collapse, usahay mo gahi ka, wa ka kabaloon sa imong buhaton. Kabalo mo sa na? Anxiety. Naka-experience na ba mo anxiety? Alright, dugangan ako. Ang synonym sa anxiety, concern. Mabalaka ka. Wala na may bugas. Mabalaka, mangyud ta, di ba? Fear. Mahadlok. Kasi mo kadlukan. Hadlok ko kay nana ang kolektor. Anxiety na. Hadlok ko kay exam na ugma, ba ko bayad. Nagitay fear. Cares. Mga kabalaka. Worry. Di ba ma-worry kita?
Why worry when you can pray? Worry natay kabalaka. Uneasiness kan di ta mahimutang. Wag kanang hantod. Asa naman to nabutang ako sanina? Human gyud plansa na naman to diri. Nakalising mo na? Wa na kakabalo asa nimo nabutang. Nga naman ang imong susi, nga imong gidala nabutang na nimo sa imong lugyan. Patay na. Pag pangita sa imong susi. Katising naman na mga anxiety. Panahon sa exam. Pirti gyud nimo duot study. Pagkaugma, ang exam yung gisalihan math, ang exam English. Pirti gyud mo study sa math subject karon. Pag exam English agoy. Anxiety na wala ka kabalo unsa imong buhaton, unsa imong gitun-an. Mga anxiety. Now karon nga buntag the cure of anxiety. Unsa may tambal ani? The biblical cure. Dili ko doktor. Pastor ko. So hatagan mo nako og tambal sa anxiety nga naa dinhi sa Biblia. Amen? Para di na ka magsigig kabalaka. Kay kita mga Kristohanon, puno sabta sa kabalaka. Ug mao nay buhaton sa yawa nga bitik, nga di ka makasimba kay mabalaka ka, kay kung mosimba ko karon, unsa imong kanon ni guli? Mosimba ko karon, sayang kayong sweldo, ugma wa na. Anxiety. Unsa may tambal ani? Nauna nga tambal. Akong gi-acronym ang cure. Para di ninyo malimtan. Spelling sa cure. Ano si spelling sa cure? C-U-R-E. Pero tira ginasayo na. Buti masabot. Upat ra kabok ang tambal. C-U-R-E. Mo na ang tambal. Mo na cure sa anxiety. Una nga cure. C. First cure of anxiety is Christ. Si Kristo ang tambal sa anxiety. Amen? Mahadlok ka, mabalaka ka, maguol ka, worry na kayo ka, uneasy, di ka mahimutang, wa ka kabalon sa imong buhaton. Kabalo ka kinsa imong gikinahanglan? Gikinahanglan nimo si Kristo. Amen? Kay kung wa kay Kristo sa imong kinabuhi, anxiety gyud ka, puno gyud ka sa anxiety. Di gyud ka mahimutang. Pero kung na kay Kristo sa imong kinabuhi, knowing nga kung mamatay ka, makaadto kag langit, kabalo na ka nga mapahimutang gyud ka. Amen? Now, I want you to turn to Luke chapter 8. Luke chapter 8. Dinhi sa kalibutan, ang mga katawhan puno na sa C. Cellphone, computer, cars, unsa ba C? Daghang kay mga C diri sa kalibutan ba? Napay crush. Unsa ba kay nga C? May mga C din ha? Daghan kayo og mga C. Pero kabalo mo kinsa ang real C sa atong kinabuhi nga atong gikinahanglan? It's Christ. Amen. Si Kristo ang gikinahanglan sa atong bag-o pa gani ang cellphone mo demand na pod ma. Sama niya akong cellphone nga daan naman kinahanglan man i-upgrade. Sige na lag-upgrade. Hantod duha na kabuk cellphone, tulo na kabuk cellphone. Hindi ka nag-cellphone? Kabalo ba mo nga last week sa Nazareth na naghikog? Katong 42 years old. Duha kabuk anak. Naghikog kay nangayo siya nabara sa iyang ginikanan, 42 years old. Wa siya gihatagan. Naghikog siya. Kabalo mo unsay padulungan sa anxiety? Suicidal ng mga tao nga nay anxiety. Maghuna-huna naghikog. 42 years old, duha kabuk anak, pamilyado, nangayog, nabara siyang ginikanan, wag gihatagan, naghikog. Can you imagine? Kabalo mo sana, demonic man na ingon anak nga una-una. Mga bata karon kasab-an maghikog. Hoy!
Sa among panahon, di man kasaban. Isun magsako. Unya karon kasaban lang maghikog. Sa una ihikog man gani sa ginikanan, maningkamot pa yun nga. Pay pagawas ko diri pa. Dauban, pasuhan, ihikog. Maningkamot maluoy ka ma ipagawas ko pero karon agoy, sila naman ay maghikog. Sa una in taon ihikog sa ginikanan kay gusto ng patyon pero di pa gusto mamatay. Pero karon way problema, naay bayon, naay kwarta, nag-eskwela sa una, pa-eskwelahon, maglakaw pulo ka kilometro. Karon mag-eskwela, magsakay, maghikog. Kabalo mo sana, anxiety, mga demonic na nga kinaya. Kabalo mo asa nagikan? Computer, cellphone, kitag video, naghikot, ning tongtong sa lamisa, tongtong bangko, gisipa dayon, sundog po dayon. Manani raman day maghikog. Hawar ganing demonyo. Medyo kayo mo tudlo, Kristohanon. Gikinahanglan nato si Kristo sa atong kinabuhi. Amen? Kung wa kay Kristo sa imong kinabuhi, anxiety gyud ang imong kinabuhi. Bisan paganig tao nga nay Kristo, na pagani anxiety, samot na og walay Kristo sa kinabuhi. Mo na maghikog, magpaligis og sakyanan, maghigot og pisi, magpusil sa palad. So na maghikog. Kanumdum ko ni Richie, itong Bible school student, dali. Naghikog, nagpusil rin siyang palad. Ninglapos dali. Kumidyan ako, Chi, nasipyat mo na yung paghikog. Kailan mo itong RJ? Itong nai-uwat diri sa liyog, naghikog po ito, naghikot po ito. Magay kay nasapon, pero na-hospital gid siya. Suicidal itong tawana. Nagpusil siya, diri siyang kamot, ang gaina niya, diri, ang tato Chi. Dito katawan niya. Di ba? So, anxiety. Daghan tag ikabalakan, di ita mahimutang, daghan tag hunahunaon, di ita gakatulog. Ay mga Kristohanon nga di na makatulog, si hunahuna sa utang. Di ba? Di ka katulog, hunahuna ka, ano sa ba yung hunahunaon? Kwarta, salapi, bulawan, di ka na makatulog na. Anxiety na. Ang atong angay hunahunaon sa atong kinabuhi si Kristo. Amen? Kaingon ni Kristo, for without me, ye can do nothing. Wala ko, wag gid mo'y mahimo. Timan nga makamata lang ka, tungod kay gibantayan ka ni Ginoong Hesukristo. Amen? Naata din gaginhawata, kay gipapitik ni Kristo ang atong kasing-kasing. Kung iyan ang ipahunong, tapos yun ka. Si Kristo. Now, I want you to turn to Luke chapter 8, verse 43. Luke 8. Pasig na mga Kristohanon nga napay anxiety diha. Mga estudyante na mga anxiety. Gagmayng butang, suicidal na. Kasabaan lang, mag-suicide. Okay. Si Kristo ang tambal sa anxiety. Amen? Si Christ is the cure of anxiety. Alright. 8 verse number 43. Kanawa ning babae nga nay anxiety. Hoy, naabot naman ko Mateo. Luke chapter 8. Kinsay makabasa verse 43, palihog basa. Nadia. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. Wow! Tanawan ninyo na iyang problema? Ingon ba sa Biblia, adunay usa ka babae having an issue of blood. Unsay problema ning bayhana? Kining bayhana, ga-bleeding siya. Kasi nakatesting niya ni. Nag-bleeding siya. Ang iyang bleeding, di na ni ordinary. Unsa man iyang bleeding? Tara ang Biblia, unsa daw ang iyang bleeding? 12 years? Pila na katuig? Can you imagine? Nag-bleeding siya, 12 na katuig. Anemic na siguro ni. Nag-bleeding siya 12 years, which had spent all her living. Ingon sa Biblia, tungod sa iyang sakit, nga ga-bleeding siya, gigasto na niya tanan niyang panginabuhian. Iyang yuta, iyan ang gibaligya, iyang kwarta, nahurot na. Asa na gigasto iyang panginabuhian? Gibayad niya sa
physician sa manambalay. Tayhop siguro ni. Ano nga panahon? Wak doktor siguro ni. Basta ka nagpatambal siya. Sulod sa 12 katuig niyang pagpatambal, wagid sa maayo. Nahurot na lang yung kwarta. Neither could be healed of any. Wala diyoy nakaayo aning bayhana. By now, ang yang anxiety grabe na. Hopeless na siya. Can you imagine? Naabtuan na ni mo tanan. Nay doktor dito, ilado, isa ra na katayhop, maayo, kaadto siya ito. Kung magtayhop, nahurot na lang hangin sa manayhopay. Wagid siya maayo. Wala siya paglaom. Saan man ako ni? Mamatay na gyud ko ani. Wala hurot na, wala ko'y kwarta. Verse 44. Came behind him, Jesus. Niadto siya sa likod ni Jesus and touched the border of his garment. Iyang gigunitan ang sid-sid sa sanina ni Jesus, ang kanto, ang tumoy sa sanina ni Jesus, and immediately, paminaw, tanawan niyo Biblia, and immediately, her issue of blood, kung saan ito po? Stanch. Kung saan ang stanch? Stop. The issue of blood was healed. Matthew 9:21. Nga naman nga nang gigunitan mo yung sid-sid sa sanina ni Jesus. Nasa Matthew 9:21, nga nung migunit siya sa sid-sid ni Jesus. Kay iyang huna-huna, mauni. Matthew 9:21. Sige, tanaw sa inyong Biblia, basaha. Ready? Verse 21, all together, basa. She said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Ingon pa niya, kung magunitan ng nako ang sid-sid sa sanina ni Jesus. Kung sa iyang pagto, maayo gyud ko. Wow! Perting daghanang mga tao nagdasok, misunod kang Jesus. Ingon pa niya, unta makagunit lang ko sa sanina ni Jesus. Maayo gyud ko. Balik ka sa liyok. Verse 44. Niabot siya sa likod ni Jesus and touch finally. 12 years siya napatambal. Ang yaharang di kinahanglan, makagunit lang sa tumoy sa sanina ni Jesus. Og sa diyang siya nakagunit sa tumoy sa sanina ni Jesus. Diha dayon, naunsa siya? Naayo. Amen? Nahurot na yung kwarta. Pagpatambal. Wag siya maayo. Migunit lang siya sa tumoy sa sanina ni Jesus. Diha dayon naayo siya sa iyang sakit. Amen? Kabalo mo Kristohanon, bisag asa patamuad to. Si Kristo ra ang tambal sa anxiety. Amen? Amen. Unsay manambalay sa anxiety? Unsay tawagan na nila? Psychology. Mga psychologist, psychiatrist. Pilang sesyon? 1-5. Mahurot gini mong kwarta. Patambal mo dito sa psychologist, psychiatrist. Kanang inyong anxiety, si Jesus ay makatambal ana. Amen? Kanang inyong kabalaka, kaguol, kadi mo mahimutang, si Kristo ang inyong gikinahanglan. Kining bayhana, hurot na yang kwarta, na pordoyin down siya sa iyang negosyo. Aron lang magpatambal, wa gyud siya maayo. Pero karon nakagunit lang siya sa tumoy sa sanina ni Jesus. Diha dayon naayo siya. Verse 45, and Jesus said, who touched me? Lah, nasuko si Jesus. Wala ba ya? Nangutana si Jesus. Kinsay migunit nako? Medyo katawanan ni dinhi. When all denied, pati ba yung daghanan, nagdasok ang mga tao. Dili ako Ginoo, wa ako migunit mo. Peter and they that were with him said, Master, agalon, the multitude throng thee and pressed thee. Kita man ka Ginoo nga nagdasok ng tinulakay ning mga tao. Unya moingon ka, kinsa migunit nako? Oh, sakto pod nag pilosopo gini si Pedro pod. Nagi po pilosopo nga Kristiyano murag si Pedro. Kita kang nagdasok ang mga tao, Jesus. Nya karon mangutan na ka kinsa migunit nimo. 46. And Jesus said, somebody had touched me. Nagi gunit sa ako. For I perceive that the virtue is gone out of me.
Gibati gyud nako nga nay gahom, migawas gi ka nako. Nay migunit nako. Na feel gyud nako, nay gahom, migawas gi ka nako. And when the woman saw that she was not hid, nabantayan sa bay nga di na gyud siya makatago. She came trembling, miduol siya nga nagkurog. Falling down, mihapa siya atubangan ni Jesus and declared unto him before all the people. Misulti siya atubangan sa tanan nga mga tao. For what cause she had touched him. Ingon pa niya, mao ni hinungdan nga akong migunit ako kang Jesus. And how she was healed immediately. Nga diha dayon, paggunit niya kang Jesus, naayo siya sa iyang sakit. Ingon pa niya, nagtugyod ko nga kung makagunit lang ko sa sanina ni Jesus, maayo ko. Ug diha dayon sa diyang nakagunit ko, naayo ko. Verse 48. Og si Jesus maingon ngadto kaniya, Daughter, be of good comfort. Anak, ayaw ka balaka. Ang imong pagtuo maoy nakaayo nimo. Amen? Kinsay nakaayo sa babae? Ang iyang pagtuo. Ang uban mo si Jesus. Tinuod gyud si Jesus. Daghan kaayong migunit si Jesus. Naayo ba sila? Usara ang naayo. Ang babay naayo siya, migunit siya sa sanina. Nga naman, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Wa mingon si Jesus. Sulod sa 12 ka tuig, ako ra gyud nakaayo nimo. Ningon ba si Jesus na? Wala. Unsa gyud ni Jesus? Ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Amen. Na naman si Kristo. Available si Kristo anytime. Pero kung di ka mo tuo, di ka gyud maayo, right? Gikinahanglan nato si Kristo uban sa atong pagtuo. Mga Kristohanon, ang atong anxiety, ang mga butang na atong gihuna-huna, nga di na ta makatulog, nga di na ta mahimutang, concern kayo ta sa atong future, na hadlok taon sa atong kaugmaon, unsay mahitabo nato, si Kristo ra ang tubag ani. Amen? Si Kristo ra ang cure sa kabalaka, sa mga butang nga atong gikahadlukan, si Kristo ra ang makaayo niini. Ang bantugan nga mananambal, the great physician, the well-known doctor, panahon atong bayhan wa nakaayo niya. But here comes Jesus. Usa lang kagunit sa sanina naayo siya. All your problems, problem sa imong trabaho, problem sa imong finances, problem sa imong health, na ba kay sakit din ha? Gikinahanglan nimo si Kristo. Amen? The great and well-known physicians. Sa atong kinabuhi, kanang anxiety nga naa nimo karon, kaya na ayuhon ni Kristo kung imo ni itugyan nga na kaniya. Ikaduha, you, the cure of anxiety. Christ, you, understanding God's promises. Kinahanglan atong masabtan ang mga saad sa Dios. Amen? Sabta gyud gabasin wa ka makasabot. Kabalo mo sa saad sa Dios, Hebrews 13 verse 5. When everybody else isalikway ka sa imong ginikanan, suko na sa imong mga igsoon, bisan imong anak di na ganahan nimo. Ingon pa ni David, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Siyempre, isalikway ko sa akong inahan o sa akong amahan, agakon ko sa akong Diyos. Understanding God's promises. Hebrews 13:5, ano sa promise niya? Ano sa ingon sa Hebrews 13 verse 5? Let your conversation be without covetousness, and be content with such as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Isalikway na ka sa imong mga parente, sa imong ginikanan, apil pa imong anak, imong best friend, iya kang isalikway. Understand his promise that he said, I will never leave thee, nor forsake thee. Di gyud kanako biyaan,
ug di gyud ka nako isalikway. Amen? Amen. That's the cure of anxiety. Imo ang kabalaka, imong kahadlok, imong kaguol, di ka na mahimutang, sabta ang saad sa Dios. Ang Dios nagsaad, di ka nako biyaan, o di gyud ka nako isalikway. Amen? When you are all alone, ako na lang gyud. Wa na gyud ko'y maduulan. Hinumdumi nga naapay Dios nga atong maduulan. Amen? Amen. Isaiah 41:10. Kung mag-inusara na lang ta, di na ka makasangpit sa imong igsuon, sangpit ka sa imong anak, di na katagdon, wa na gyud. Hopeless na gyud. Chapter 41 verse number 10. Fear thou not, for I am with thee. Amen? Ayaw kahadlok. Kanang imong anxiety, pasagdi na, naa ang Dios. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kristohanon, understand His promises. Amen? Sabto nato yang sa, di ta niya biyaan, di ta niya pasagdan, niya ingon pa niya, ako makiguban nimo, hatagan ko na ako og kusog, ingon sa Dios, nagsaad siya. When it comes financial, wa na kay kwarta, wa na kay salapi, Philippians 4:19. Sa ingon sa Dios, but my God shall supply all your need. You need to understand that the cure of anxiety mao ang saad sa Dios. Nga nagsaad siya, my God shall supply all your need. Wow. Sa verse 15, kabalo mo kinsay gisaaran ana, ang mga tao nga faithful nagahatag sa mission. Natay mission offering dinhi, matinumanon ka sa paghatag ani ingon sa Dios, my God shall supply all your need according to His riches in glory. Wow. Isupply sa Ginoo ang ato ang need. Kinahanglan sabto nato ang saad sa Dios. Ikatulo nga cure sa anxiety. Cure sa imong kabalaka, kahadlok, di ka na mahimutang, kaguol, nga sa usahay mo collapse na ka, usahay imong heartbeat mo paspas na, usahay manggahi imong kamot. That's anxiety. Ang cure ana is rejoicing. What is rejoicing? Ang tinud-anay nga kalipay. 1 Thessalonians 5:16, the Bible says, 1 Thessalonians 5:16, rejoice evermore. Amen? Magkalipay ta sa walay hunong. Kabalo mo unsa ang gusto sa Dios? Nga magkalipay ta sa walay hunong. Pero di nato ikalimod nga usahay ang kalipay nato pulihan og kaguol. Pero ingon sa Biblia, rejoice evermore. Amen? Gusto sa Dios nga magkalipay ta sa walay hunong. Mo na ang cure sa anxiety. Magkalipay ta sa walay hunong. Na ang question karon, what will make us rejoice? Psalms 19 verse 8. Mo ni makatabang ni nga mahimo ka nga malipayon aron maayo ka na imong anxiety, imong kabalaka, imong kaguol. Psalms 19 verse 8. Nindot ni nga cure sa anxiety. The Bible says, 19 verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Amen? You need God's word to keep you happy. Dili kwarta ang makapahimo nato nga malipayon, kundili pulong sa Dios. Amen? Ang Biblia, yung ba din, statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Wow, makapalipay di ay sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Kung na kay problema, basa og Biblia. Kung mabalaka ka, maguol ka, basa sa pulong sa Dios. That will make you happy. Understanding His promise will give you comfort.
mahimo ka nga malipayon. O posible pa nga panahon sa problema, malipayon gihapon ka kay naay pulong sa Dios. Jeremiah 15 verse 16. Isaiah, Jeremiah. Chapter 15 verse number 16. The Bible says, "Thy words were found and I did eat them." This is Jeremiah. Ang imong pulong nakaplagan og ako ning gikaon, and thy words was unto me what? The joy and rejoicing of my heart. Nahimo ni nga kalipay ug pagmaya sa akong kasing-kasing. Kristohanon, God's word will give you joy and rejoicing. God's word will keep you happy. Si Jeremiah, yung pagkakita na ako sa imong pulong, ako ning gikaon. Wow. Gikaon niya ang pulong sa Dios. Take in. Amen? Ato yung ipasulod sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Kanon nato ni ang pulong sa Dios. Ayaw tuguti nga diha ra na taman sa imong dalunggan. Kinahanglan ipasulod yun sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. And then, katapusan nga cure sa anxiety is examination. Dili ning magpa-examine ka sa doktor. Ang examination nga akong gisgutan is found in Psalms 26 verse 2. Psalms 26 verse 2. Let the Lord examine you. Psalms 26 verse 2. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. Amen. Ingna ang Ginoo, susiha ko. Ginoo, ikaw rin makatambal nako. Amen? Ginoo, kini akong anxiety. Dako na ko gasto sa psychologist. Maghihapon ko na ayo. Why don't you let the Lord examine you? Examine me, O Lord. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians 13 verse number 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Ingon sa Biblia, susiha ang imong kaugalingon kung naa pa ba ka sa pagtuo. It's possible for Christians to be in the faith and be out of the faith. The Bible says, examine yourselves whether ye be in the faith. Susiha inyong kaugalingon kung naa pa ba mo sa pagtuo. Amen? Dili ako'y makasusi ninyo. Wa ako kabalo sa inyo ha. It is between you and the Lord. Lord, am I in the faith? Nagtuo pa ba ko nimo? Susiha ang imong kaugalingon. Self-examination. Amen? Susiha ang imong kaugalingon. Siguruha ang imong kaugalingon. Kristohanon, kuna kay anxiety, susiha dayon. Nagbasa pa ba ko og Biblia? Kay basin ang hinungdan sa imong anxiety, mibiya ka na sa pagbasa sa Biblia. Basin ang hinungdan sa imong anxiety, kay imo nang gibiyaan imong prayer life. Wala na ka nagaampo. Gikinahanglan nimo ang Bible reading, gikinahanglan nimo ang prayer. Dahil daghan mo ingon, ang pagbasa sa Biblia makabuang man na. Kadungog na mo na? Na kung sige ka daw og basa og Biblia, mabuang ka. Kadungog na mo na? Kadungog na ko ana. Pero wala pa ko'y nakita nga nagbasa og Biblia unya nabuang. Pero daghan akong nakitaan nga wala nagbasa og Biblia unya nabuang. Mo na tinuod. Ingnon dayon ka sa pilosopi, nga pilosopo nga tao ang magbasa og Biblia makabuang ra ba na. Ingna dayon. Pakita daw ko nagbasa og Biblia unya nabuang. Basin naa. Out of 1,000 na isa. Kay basin sito siya basa og Biblia unya wasay kaon, mabuang gyud ka. Kaon gud.
Igsoon sa pagtuo, susiha ang imong kaugalingon. Amen? Dili ko makaayo sa imong anxiety. Ikaw ang magsusi sa imong kaugalingon. Kung naa pa ba kay pagtuo, diha kang Kristo. Examine yourselves whether ye be in the faith. Mga Kristohanon, kinahanglan maayo ni ang anxiety. Kay daghan kayo mga Kristohanon, di nakasimba, di na makaalagad. Kay nga naman, napuno na sa anxiety, nabalaka, naguol, napakoy giapas nga bayro nun, kinahanglan yung ko magtrabaho, kinahanglan yung ko magnegosyo, kay napakoy bayro nun inig Kalunes. Hala, pag negosyo diha tibok Domingo. Ang ending, kulang ra gyapon na imong kwarta. Di gyapon ka kabayad ana imong utang. Kung dili nimo ihatag ang imong panahon diha sa Ginoo. Hinumdumi Kristohanon, the cure is Christ, understanding God's promises, rejoicing, and then examination. Susihag yun ang imong kaugalingon. Susama sa kababae, ingon pa niya, makagunit lang ko sa sidsid sa salina ni Jesus, maayo gid ko. Nabaka na nga pagtuo? Giingnan sa ni Jesus, ang imong pagtuo, mao'y nakaayo nimo. Wala miingon si Jesus, ako ra gyud nakaayo nimo no. 12 ka tuig, gula oy. Ang imong pagtuo, mo'y nakaayo nimo. Susiha ang imong kaugalingon kung naa pa ba kay pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Kung wa kay pagtuo, kinahanglan ka mutuo kaniya. Ug kun mutuo kaniya, diya nimo makita ang gahom sa Dios ug milagro nga mahimo ni Kristo sa imong kinabuhi nga kaya ayuhon sa Dios ang kabalaka, kaguol, kahadlok, di ka na mahimutang, kaya na ayuhon sa Dios sa imong kinabuhi. May God bless His Lord. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. O Dios, daghag mga Kristohanon, nga hangtod karon Ginoo na bilanggo sa anxiety. Naghapon Ginoo, nay anxiety sa ilang kinabuhi, tungod kay walay Kristo ang ilang kinabuhi. Ug mga Kristohanon nga nanay Kristo, naghapoy anxiety because they do not completely understand your promises. O Lord, kanalangin ni Ginoo nga magkalipay kami, knowing o Dios nga ang imong pulong makahatag kanamo og kalipay, og susihon namo ang among kaugalingon kung naa pa kabay sa pagtuo. Lord, kung naa may Kristohanon nga nakulang sa pagtuo, Lord, susama sa prayer sa mga apostoles, increase our faith. Dugangi o Dios ang pagtuo sa mga Kristohanon. Among itugyan kining tanan, ang Kristo Jesus, among Dios ug manluluwas. Amen. Let's all stand, manindog tang tanan. Atong awiton sa pagtapos. Let's sing one song. Page number I am resolved, 389. I am resolved, 389. Wala yung piano? Sige, palihog ko, Seth. I am resolved. 2 flats. Three, 8, 9. Alright, verse number 1, ready? I am resolved no longer to linger, jump by the windy light. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to God and free. Jesus, precious I will come to thee. Verse 5. I am resolved and who will go with. Come, verse 5.
delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the hand way, and I will hasten and free Jesus will highest I come to thee. Remain standing. Let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, O Lord. Thank you, Ginoo, sa imong mga pulong, O Diyos. Nagtudlo ka namo, Ginoo, about the cure of anxiety. Nga bisan, Ginoo, ang mga Kristohanon, bisan, Ginoo, mga pastors, naagyoy anxiety, naagyoy gikabalakan, naagyoy gikahadlukan, na ay mga butang nga usay di mi mahimutang. Apan thank you Lord sa imong mga pulong nagahatag og solusyon, Ginoo, pagtambal sa mga kabalaka, kaguol sa among kinabuhi. Panalangin ni O Dios ang imong mga pulong magpabilin sa matagusan namo o kasing-kasing. Among paghangyo, pagampo, Ginoo, nga kanimo. Nga imong tabangan ang mga Kristohanon, O Dios, nga adunay mga balatian sa lawas, ikaw Ginoo mag-aayo kanila. Sa adunay mga problema, please Lord, tabangi sila, hatagig kasulbaran ang ilang mga problema. Nagproblema finances, O Dios, sulbara Ginoo ang problema, Ginoo, sa panalapi. Huwag akong ginampo, Ginoo, sa adunay mga pagsulay, tabangi sila, Ginoo, makalingkawas niini. Huwag akong pag-ampo, Dios, nga ang tanan nga trabaho, negosyo, panginabuhian sa matag sa Kristohanon, imo kining panalanginan. Tugyan, pasalamatan, ug lauman na mo kining madawat, pinaagi ra gyud sa among manluluwas, Hesus Kristo. Amen. Mayong udto sa tanan.